na ba kayo sa Buljakan? Unang-una sa lahat, nagpapasalamat pala tayo sa mga supporter ng Laban Kasama ang Bayan sa pangunguna ni Binibining Maharlika sa mga tubig and pagkain para po sa lahat ng mga nandirito ngayon sa Liwasang Bonifacio. At speaking of Buljakan, live mula sa Amerika, makakasama natin ngayon si Binibining Maharlika! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Maharlika, naririnig ko na kami mula dito sa Pilipinas. Hello. Yes, Admar. Hello. Yes, Admar. Go ahead. Hello? Hello? Yes, Maharlika, loud and clear ka na mula dito sa Maynila. Go ahead. Yes, Maharlika. Okay, magandang araw po sa inyo lahat dyan sa Liwasang Bonifacio. Ako po ay nandito muli sa harap ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa SMNI, kay Pastor Quiboloy at sa lahat ng mga Pilipinong gising na gising at nakikisama po sa laban o nag-speak up day na. Kaya naman, ako po ay talagang gising din at kahit madaling araw na, 2:00 na po ng madaling araw, dito sa Amerika, ako talaga ay nag-antabay dahil nga napaka-importanting hindi tayo mawawala, okay, sa ating laban dahil painit na. At sabi ko nga, nandito na yung momentum natin. Kaya dapat ay patuloy tayong kapit-bisig, sama-sama hanggang sa makamta natin ang tagumpay, mga palangga. Mga kababayan, sa buong mundo, sa lahat ng aking mga palangga, OFW, nakasama ko since 2015, nung tayo po ay nakipaglaban sa mga pang-aapi ng mga nakaraang gobyerno, andito pa rin po ako at nagpapasalamat sa inyong lahat dahil nakikinig kayo at nakikibahagi sa ating mga vlog everyday. Dahil wala po akong ibang intensyon sa laban na ito kundi makamta natin ang tunay na tagumpay. So ngayong araw na po ito ay bakit ba kailangan natin magsalita o mag-speak up day na ipinanawagan ko magdadalawang taon na po nung 2022 nung kauupo pa lang ni Marcos Kuting Jr. Okay, bakit po Kuting? Dahil akala po natin siya ay Tigre ng Norte. Yun po ang kanyang press release. Yung pala, isa lamang Kuting at under Bisaya na susunod-sunod sa kanyang walang iyang ahas na asawa. So meron pong kasabihan, mga kababayan, na narinig nyo na ang ating boses o tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. Kaya ang ating salita, ang ating mga reklamo dito na sama-samang pinagbigkis ng pagkakataon ng panahon ay napakahalaga. Dahil sabi ko nga sa mga nakaraan, ang ating pong boses ay ito lamang ang ating power. Okay? Para tugunan o sugpuin ang mga walang hiya sa ating bayan, lalo na po ang Marcos Araneta Tambaluslos Administration or Polboronic Administration. Kailangan natin magsama-sama, mga palangga, tungo, okay, sa labang ito
at sa pamamagitan ng ating boses o tinig para panagutin ang mga tiwaling opisyal o mga politiko para magkaroon tayo ng tunay na pagbabago at transparency, hindi lang sa iba't ibang komunidad sa Pilipinas, kundi sa buong bayan at para sa ating mga OFW o even yung mga naninirahan na sa ibang bansa na may mga pamilya pa rin dyan sa Pilipinas na kayo ay concerned sa kanilang kinabukasan. Sabi ko nga, every single day ng aking vlog, kailangan natin mag-speak up. You know, speak up tayo, speak up every day. Kasi ito yung weapon o sandata natin o ating karapatan para bulabugin o kalampagin ang ahas, ang kuting, at ang baluslos at mga kasabwat nila para tugunan ang ating mga hinaing na magkaroon tayo ng patas at pantay-pantay na karapatan, katarungan, hustisya, katulad na lamang po na ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, sa atin, sa mga vloggers, again, sa mga ginipit nila o sa mga taong nagkikritisay sa kanila, hindi nila tayo binibigyan ng patas na pagtingin, ng hustisya, kasi hindi nila tayo kaalyado. Tandaan niyo mga kababayan, itong gobyerno ni Marcos Jr. o administrasyon ni Liza Ahas, mga palangga, ang pinapaboran lamang ay ang kanilang mga kaalyado o kasabwat sa pagkakamkam, lalo na sa usaping smuggling, pulburon, at kung ano-ano pang pagwawalang hiya sa ating bayan. Kung natatandaan ninyo, mga kababayan, sa mga nakapanood sa akin, isa sa aking isinuwalat na sa Bureau of Internal Revenue, okay? Siyempre, ang inapo ni Lisa dyan ay ang magagaling kumawat ng pera ng taong bayan. Sa panahon nila ngayon, imbis na susugin, okay, yung mga tax evaders, mga kababayan, hindi po nila ginagawa yung tama dahil imbis na susugin pagbayarin ng tamang mga taxes, katulad ng ginawa na panahon ni Pangulong Duterte, susugin nila pero ito po yung agenda. Okay? Let's say ikaw ay isang malaking negosyante, okay, na hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, sisindakin ka ng gobyerno ni Kuting Ahas at sasabihin na kailangan magbayad ka ng, let's say for example po, 5 milyon. Kunyari, 10 million pesos ang babayaran mo sa taxes, 5 million na lang, at ang i-report sa gobyerno o sa BIR is 1 million o maybe kalahating milyon na lang, yung 4.5, ay mapupunta sa bulsa ng mga kasabwat ni Lisa Ahas Araneta Marcos. Isa po yan sa mga in-inform sa atin mismo ng mga taong nagtatrabaho sa gobyerno na concern sa kabanang bayan. Yan ang isa sa mga dapat hindi natin malilimutan sa yugto, okay, ng pinakatiwali, pinakawalang hiya, at pinakababoy o busabos na gobyernong ito. Mga palangga, for almost 2 years na nagsasalita ako dito, nananawagan na panahon na para mag-speak up day, magsalita na po kayo dahil ang nakasalalay dito ay kinabukasan nating lahat. Ito at nung mga nakarang araw, nung Davao, excuse me, and Cebu rally ay patunay na nagising kayo at nag-speak up at naniwala po kayo sa ating mga isinyer o mga expose dito sa inyo na hindi po ito ay katang-isip lamang, kundi mga totoong nangyayari sa likod ng kamera na pagwawalang hiya ng Marcos Kuting administration at Ahas Tambaloslos dahil magkakasabwat yung mga yan. Mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, sino na lang ang magtatanggol sa atin? Dahil itong mga abusado sa kapangyarihan, pera, sa lahat na ng abuso nasa kanila. Tayo lang talaga ang magkakampi dito. Kaya sabi ko, hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa.
Dahil, mga palangga, itong pag-asa na sinasabi ko, sinasabi ninyo, mangyayari ito kung sama-sama tayong magsalita. Dahil ito nga yung ating sandata, ito yung kapangyarihan natin, ito yung pwersa natin, yung pinagsama-sama nating boses. Diba? So kung tayo ay nagbibigkis-bigkis ngayon, which is, my goodness, all over the world po ang nakikinig sa atin, nagpupuyat ang ating mga kababayan, OFW, mga immigrants na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Diba? So ito po ay patunay na talagang mas powerful ang boses natin. And with this power, itong ating ngangabels, sabi ko nga, atong tinig natin, ito yung magbibigay ng solusyon sa mga hinaing natin ngayon, sa mga problema na dinudulot sa atin ng walang hiyang gobyerno ni Marcos Jr. Mga itong pulboronic administration na ito, kaya nating tibagin at pababain ito. Sabi ko nga, malapit na nating makamit. Dahil itong boses natin, itong tinig natin, ang tunay na makakapagpabago sa ating bayan. Kailangan lang natin talagang maging matatag. Alam mo yun? Kailangan nating huwag sumuko. Kasi dito nakasalala yung kinabukasan natin eh. Ninanakaw nila. Sabi ko nga, kada segundo ay nagnanakaw si Lisa Marcos ng pera ng bayan. Si Marcos Jr., lahat ng mga kasabot nilang oligarko, lahat ng mga nakipagdikit sa kanila, nagkikisas sa kanila, okay? Para protektahan ang mga negosyo nila, para hindi magbayad ng tamang taxes, para paboran ni Lisa sa kanilang mga negosyo, kahit na ang taong bayan ay nahihirapan. Balikan uli natin ang smuggling, di ba? Dahil dyan lahat nag-uumpisa ang paghihirap ng taong bayan, pagtaas ng presyo, hindi nabibigyan ng karapatan ng mga maliliit na mga negosyante na lumago ang kanilang kabuhayan dahil pinapatay po ng smuggling business ni Lisa Ahas Marcos. Kailangan nating maging matapang sa pakikipaglabang ito, mga palangga. Sabi ko nga, demonyo ang kalaban natin. Bakit ba tayo ngayon nasa Liwasang Bonifacio, mga kababayan? Dahil ang Liwasang Bonifacio, from the word Bonifacio, di ba? Yan ay ipinangalan kay Bonifacio na pinapaalala sa atin na may isang Bonifacio na lumaban sa mga taksil, mga traidor, mapang-api at mapanglupig na mga dayuhan at even ang mga politiko noon na tunay na taksil sa sarili nating bayan. Kaya tayo nagsama-sama para ipaalala yung braveness, yung katapangan na kailangan nating tumayo lahat na kahit buhay ay ialay natin alang-alang sa tunay na tagumpay na kalayaan laban sa mga taksil, hindi sa dayuhan, kundi sa taksil na Marcos Jr., sa taksil na Lisa Araneta Ahas, si Tambaloslos Martin Romualdez. Sila po ang tunay at mga kasabwat nila ang nagpapahirap sa buhay ninyo araw-araw, mga kababayan. Kaya kailangan ipamalas natin yung tapang na namana natin sa ating mga ninuno. Diba? Yung mga taksil sa bayan, itong mga nakaupo, yung mga taksil, maraming taksil sa Senado, sa Kongreso, sila ang tunay na dahilan kung bakit tayo nagkakaganito, mga palangga. Matagal na nating nilalabanan itong mga hinayupak na ito bago pa tayo ipinanganak. Diba? Ito nga itong mga taong ito na namumuno ngayon, mga kaapu-apuhan sila ng mga nagtaksil sa ating bayan. So, natuto na tayo, nabudol ako, lahat tayo nabudol, sumuporta ako sa isang buwaka ng Genemes na si Puting Jr. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi siya talaga ang nagpapatakbo sa ating bayan, kundi ang nagpapatakbo ang kanyang asawang Lisa Smuggler. Ang dami ko pong pinangalan dyan, mga palangga. Lisa Smuggler, lahat na lang. Ngayon lang yata tayo nagkaroon ng First Lady o administrasyon na ang mga pangalan nila ay nilagyan ko ng mga alias para silang nasa Animal Kingdom. Dahil totoo naman, masahol pa nga sila sa tunay na animal, mga palangga. So anyway, si Lisa Ahas ay ang
magpapatakbo ng Pilipinas. Hindi si Marcos Jr. Kung natatandaan ninyo ang kanyang pinsan na si Michael Kiyon Marcos, sinasabi niya na si Lisa Ahas ang backbone ni Marcos Jr. At ang iba pang mga kaibigan ni Marcos Jr. na hindi daw po makakapagdesisyon si Bongbong Kuting sa pagpapatakbo ng bayan kung wala si Lisa Marcos. Dahil siya nga daw po ang backbone. Kaya sabi ko, ano siya? Uod. Walang backbone, walang buto, walang bayag. So kung ganyan ang presidente ninyo, presidente ng Pilipinas, na walang backbone, walang buto para magdesisyon, at ang nagpapatakbo ay ang isang ahas na hindi naman ibinoto ng bayan, kailangan niya ng lisanin. O kung ayaw niyang lisanin, kailangan ng boses ng bayan para totaling matanggal siya sa pwesto, sa peke niyang pwesto, na binababoy niya lang yung taong bayan. Hindi po elected o hindi binoto ng taong bayan itong si Lisa Ahas. Bakit kailangan siya ang magmamando sa lahat? Mga kababayan, bakit siya ang nakikipagsabwatan dito sa mga smuggler? Kaya naman, no wonder kung bakit tayo ay lubog at napapalibutan tayo ng mga sindikato. Sila ang sama-samang bumangon ang kanilang buhay, bumangon ang kanilang mga negosyong mga iligal. Lahat ang pera ng bayan napunta sa kanila. Pero kayo, tayo lahat, na mga kamag-anak, kaibigan natin, anong nangyayari sa inyo? Di ba? Lugmok. Hindi nga makabili ng kahit man lang isang tabang bigas para may supply kayo sa loob ng isang buwan o 15 days. Patingi-tingi dahil sa sobrang taas ng bilihin at taliwas sa ipinangako ni Kuting. Okay? Taliwas mo sa ipinangako sa atin na ibabangon niya ang buhay nating lahat o ibangon niya ang buhay ng mga OFW. Pero sobrang mahal kasi epekto po ito ng smuggling business partnership ni Lisa, ni Michael Ma. Epekto po ito ng problema sa pulburon o sa droga. Bakit ba ang mga anak ninyo, kung bakit sila nasasadlak sa kadiliman? I'm sorry kung kayo pong mga OFW, kayo dyan sa Pilipinas na nakakaranas ngayon ng mga pagsubok sa inyong buhay, nagkakaroon kayo ng matinding pinagdadaan dahil yung mga anak ninyo ay nalululong sa masamang bisyo. Katulad ng pulburon na favorite ni Bongbong Kuting at, bangag, sabi nga ni Pangulong Duterte, bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, na never ever niyang inaddress yung issue na yan ng pulburon. At dahil hindi pinakikialaman o hindi siniseryoso ni Marcos Jr. ang pinakamalaking issue sa lipunan, katulad nga po nitong pulburon na ito na pinag-uusapan natin, at malapit na nga i-showing yan, malapit na i-showing ang video na yan, ito yung epekto sa bawat kabataan, sa bawat mga anak ninyo. Sinabi na to ni Pangulong Duterte, noong panahon niya, hindi man na zero out, pero mga kababayan, sa panahon ni Kuting ay malala. Bakit lumala? Kasi siya mismo ay isang pulburonik. Siya mismo ay gumagamit. Hanggang ngayon, hindi po niya ipinapakita sa taong bayan yung hinihingi natin na magpa-pulburon test siya na nakikita nating lahat para mapakita niya na kung siya ba talaga ay fit sa kanyang presidency. Which is, sabi ko nga, kung hindi na kailangan niya rin magpa-test eh. Dahil kitang-kita niyo naman kung gaano kabagsak, gaano kahirap ang pinagdadaanan natin sa ngayon dito sa pulboronic government na ito. Paulit-ulit po natin sasambitin na ang ugat ng lahat ng pinaglalaban natin, kaya kung ating mga boses ay magkasama ngayon, ay ang issue sa kanilang pagnanakaw, ang issue sa paglilinlang sa taong bayan, yung Politicians Initiative o Persahan Initiative. Paulit-ulit ang issue sa PCSO. Nakasabwat si Lisa at si Kuting dyan. Mga kababayan, in 2022 pa lang po, 433 winners ang pinanalo nila ng sabay-sabay. Bakit hindi yan tutukan ng Kongreso at ng Senado ni Risa Ontiveros
at lahat ng mga ulupong dyan sa Kongreso, yung issue na ilagay tayo sa Guinness World Book of Record, mga palangga, na sa Pilipinas lang ang nagkaroon ng 433 winners na sabay-sabay. 2022 yan, pagkaupo pa lang ni Kuting. Mga kababayan, hanggang ngayon, hindi yan sinasabi sa Pilipino kung sino itong mga tarpulano, mga hudas na itong mga nananalo. Sinabi ba yan sa inyo? Naging transparent ba ang gobyerno ni Marcos? Naging transparent ba ang Senado at Kongreso para bitbitin si Mel Robles at pagpaliwanagin kung sino yung 433 winners na yan in 2022. And come 2023, 2024, non-stop ang pagpapanalo nila sa loto. Anong ginagawa ng Kongreso? Anong ginagawa ng Senado? Tahimik. Again, dagdag mo pang smuggling, ang mga pulburon. Tahimik ang mga hinayupa. Pero anong ginawa kay Pastor Kibuloy? Ginigipit, gustong litisin ni Risa Ontiveros si Pastor at gusto niya i-single out ang Kingdom of Jesus Christ na kailangan umattend daw si Pastor. Actually, I think siguro mga 2 hours ago, nag-press conference si Risa Ontiveros. Mga kababayan, na tinanong siya ng reporter na bakit kailangan umattend o maging present si Pastor Kibuloy doon dahil meron naman tayong tamang korte. Isa po sa sinabi ni Ontiveros na kailangan malaman ng buong bayan para daw tignan, eto number 1 po ang sinabi niya, para daw tignan yung mga pang-aabuso within the religious group, yung mga issue na kung, sabi niya, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. So, ang pinaliwanag po niya dito na dapat daw ang Senado, ang kanyang committee ay titignan o dapat maging present si pastor doon para sa paggawa ng batas o pag-amyenda ng batas, di ba? In aid of legislation para tutukan yung mga freedom of choice ng taong bayan. Mga palangga, may batas tayo, fundamental rights, na hindi pwedeng panghimasukan o hindi pwede dapat gumawa ang ating ng batas na panghihimasukan ang ating kalayaan, ang ating kagustuhan sa pagpili. So, i-elaborate ko lang dun sa sinasabi niya na gusto niyang panghimasukan yung freedom of choice ng mga members ng KOJC na let's say for example, mayroong pag-ibig o na nagaganap between, not only sa pastor, between the group, within the members, na nagkaibigan kayo or something, something to that effect, na kailangan daw tutukan yun nila. Kailangan magkaroon ng batas na yung freedom of choice ay freedom of choice na mga miyembro ay kailangan daw po, mga kababayan, na titignan yon nila or tututukan. Sabi ko nga, mapalanda kayo na sa vlog ko bago ako nandito, nagbigay ako ng example, no? Tama ba yun? Na pati pakiramdam mo. Let's say lahat tayo may puso. Lahat po tayo na-attract sa bawat isa. Kaya nga tayo ay may mga relasyon, nakapag-asawa, mayroong mga anak. So, yung ano man yung nararamdaman natin sa dibdib natin, let's say for example, kung ako ay nasa sarili kong, let's say, Catholic po ako. Diba? So, meron kang pag-ibig. Diba? Meron kang na-inlove ka sa isang kasama mo sa church or whatsoever. Diba? Nagkaroon kayo ng mutual agreement na kayong dalawa ay magniniig or some, yung mga ganong sitwasyon. As an adult, meron kang pagpapasya na gagawin mo yun kasi yun yung moment na nararamdaman mo. Walang sino mang tao makapagpigil sa'yo sa nararamdaman mo dun sa taong kaharap mo o may nararamdaman ka. Hindi si Risa Ontiveros. Hindi niya at hindi lang po sa KOJC mayroong pakiramdam ng pag-iibigan or attraction sa sa babae o lalaki. Sa ibang mga sektor, sa buong mundo, sa lipunan, na-attract tayo sa bawat isa. Kaya nga sabi ko, kung gusto pang himasukan ni Ontiveros, ang mga emosyon
ng KOJC? Bakit hindi niya unahin ang mga jutang ginimes na mga senador, mga politiko na may mga asawa na, pero pumapatol pa sa mga artista, sa mga beauty queen, gamit ang pera ng bayan to entice them, to lure them, para pumatol sa kanila. Mali pong desisyon yun. Mali sa ngala ng sa mata ng Diyos. At may batas po tayo na may asawa ka na pumatol ka, di ba? Sa may asawa na, mayroon tayong batas para dyan. Ang point ko, kung may kasalanan, both parties, managot sila sa batas. Pero yung panghimasukan ni Ontiveros, just the KOJC, bakit hindi niya panghimasukan, uunahin niya ang mga senador o mga kongresista na nakikiapid at ginagamit pa ang pera ng bayan para ialay sa mga beauty queen, sa mga artista, kung sino man, para patulan sila na ito ay maliban sa mata ng Diyos, sa mata ng batas ay bawal, at sa mata ng taong bayan, nilulustay nila ang pera natin, ang taxpayers' money. So ang sa akin lang, mga kababayan, mga palangga ko, talagang tinatarget si pastor. Okay? Tinatarget niya ang KOJC. Kung gusto niya na talagang amyendahan ang batas, bakit hindi niya ipatawag ang mga tiwaling pari sa simbahan at sa iba pang mga religious group na sabi ko nga, mas masahol ang ginagawa nila. At sa case ni Pastor, wala pa namang napatunayan na siya ay gumawa ng ganito. Pero gusto nilang pahiyain, gusto nilang litisin dyan si Pastor. Kaya nga ayaw talaga nila, mga kababayan, na gusto talaga nilang paputayin si Pastor dyan. Alam na natin, paulit-ulit nating sabihin, dahil po si Pastor, si mga Duterte, ay ganito po sila. Magkaibigan at gusto tayong pilayan, gusto tayong panghinaan, gusto tayong sirain para wala na pong mag-criticize sa kanila. Yan po, mga kababayan, napaka-basic lang intindihin na sinusupil ang ating mga karapatan, pati mga emotional, mga feelings natin, gustong panghimasukan ng gobyernong ito, gustong pakialaman ni Risa Ontiveros. Sabi ko, kung gusto niyang pakialaman at concerned siya sa sinasabi niyang mga members ng KOJC na inaakusahan niya na pinipilit daw ng congregation ni pastor na magtrabaho, na walang sweldo, at kung ano pa mga pagbibintang. Sabi ko, kung concerned si Ontiveros na siya ay nag-aalala sa mga members ng KOJC na hindi nabibigyan ng sweldo or si pastor ay kumukuha ng pera, bakit hindi niya simulan uli sa Kongreso, sa Senado, imbestigahan ang mga ghost employees nilang lahat at pati ghost employees ni Lisa Marcos ng gobyernong ito na ang mga kamag-anak kahit hindi po nagtatrabaho ay sumusweldo. At sabi ko nga dito sa kinu-question nila na yung mga volunteer na mga kingdom workers na gusto nilang panghimasukan na dapat daw sabi ni Ontiveros, titignan niya kung sumusweldo ba or something, mga ganong pagigipit. Sabi ko naman, mga kababayan, kahit sa anong simbahan may mga volunteers na wala tayong sweldo, it's up to you kung hanggang kailan ka mag-volunteer. Kung depende yan sa agreement. Kasi maari sa inyo, ang inyong mga nanay, di ba? Mga volunteer sila sa mga church every Sunday, every Saturday, whatever, na wala namang tinatanggap, pero pusang loob nila kasi gusto nilang maglingkod. But ganoon pa man, kitang-kita po sa ginagawa ng gobyernong ito sa pangkipagsabuatan nila na sinisingle out nila kayo, KOJC, kayo, ako, si Sara, lahat tayo na nag-criticize, isama nyo na po yan. Si General Bacanas, na isang general na naglingkod sa bayan na ginigipit din ni PNP Chief Acorda, na kinasuhan din po yan, ongoing ang kaso niyan. Marami pong mga taong ginigipit nila. Binababoy tayo. At ayaw po nila tayong marinig. Walang mainstream media. Meron po ba ngayon na mga kilalang mainstream media dyan sa Liwasang Bonifacio? Wala, SMNI lang. Kung meron man, swerte natin, di ba? Na ikino-cover tayo. Anong kino-cover na mainstream media? Lahat ng paninira laban kay pastor. Pero yung libo-libo kayo lahat dyan, nakikita ko po kayo lahat.
libo-libo from Luzon, Visayas, Mindanao, or maybe I may say millions, mga kababayan. Milyon-milyon na sumisigaw, walang nagpo-cover sa inyo, sa atin. Bakit? Kasi sinungalingalan na ni Lisa Ahas Marcos at ng Polboronic government ang mga bunganga at ang lahat itong mga mainstream media na ito na nakikipagsabwatan sa kanila. Sinupalpala na po ni Lisa yan, mga kababayan. Ito lang, may pinost po ang Go Negosyo no International Women's Day, International Women's Month din. Happy International Women's Month po pala sa lahat ng mga kabaihang kasing tapang ni Maharlika. Maraming salamat po dahil nakatindig, nakatayo po kayo lahat dyan. Ito po ang Go Negosyo Facebook page ay nag-post ng larawan ni Lisa na kordoroy ang pagmumukha. So ang nangyari po doon, ay picture na kung saan naka-attach doon dahil guest siya sa kanilang sa International Women's Chuchu, di ba? Mga kasinungalingan, mga pagpapanggap. Inatake po yun ng ating mga palangga na mga comment section. Mga comment doon sa comment section na sinasabi sa litrato ni Lisa, ikaw, smuggler, sama-sama tayo maging milyonaryo. Kumbaga lahat ng mga pinagsasabi natin dito, lahat ng ginawang kasamaan ni Lisa ay ikinoment ng taong bayan doon. So ano pong ginawa ng Go Negosyo page? Dinilit nila yung litrato ni Lisa. Ibig sabihin, hindi kaya ni Lisa Araneta Ahas ang sentimiento ng taong bayan na malaman niya, ayaw niyang mabasa yung ating boses na sukang-suka tayo sa ginagawa niyang pambababoy sa ating lahat, sa pagdanakaw, sa pulburon, sa smuggling at sa lahat-lahat na. So mga kababayan, patunay na talagang bayad ang mainstream media, bayad itong mga kasabwat ni Lisa. Bakit mo buburahin ang litrato ng isang First Lady Ahas na pinagyayabang nila sa kanilang post doon na siya ay guest sa International Women's Day, Women's Month, chuchu, ganyan. Tapos, nag-comment lang tayo na sinasabi ninyo, marahil ang iba sa inyo ay nag-comment doon na, Lisa, ikaw ay pinuno ng mafia, pinuno ng smuggling, lahat na. So, dinilit nila yon. Patunay na powerful po ang ating mga tinig. Patunay na hindi nila kayang hindi nila kayang pakinggan ang tunay na boses ng bayan. Muli, mga kababayan, ulitin ko muli, ang tinig ng taong bayan ay tinig ng Diyos. At ang tinig nating lahat ay makapangyarihan para mapaalis, mapatanggal ang walang hiyang gobyerno ni Marcos Coting Jr. na walang backbone, walang bayag at salot sa lipunan. Kaya huwag po nating tantanan ang mga tiwali na si Tambaluslos, si Mel Robles sa PCSO, sa Kongreso, sa Senado, lahat po sila. Huwag po natin silang tantanan at huwag po kayo mapagod, mga palangga. Ako po, madaling araw dito pero ang energy ko lalong tumataas kasi nakikita ko po kayong lahat. Sama-sama po ang ating boses para wakasan ang mapang-api, ang walang hiya, or ang digimonyong gobyernong ito. Muli ako po si Maharlika na nagsasabi sa inyo, hanggang sa huling hininga, hanggang sa huling patakbo ng aking dugo, kahit po may patong ang aking ulo, ako po ay pinatungan o may bounty ang aking buhay. Kaya po ako ipapatay nitong gobyernong ito. Nakakaabot po sila dito sa Amerika sa paggigipit sa akin. Pero hindi po ako nasisindak sa kanila. Dahil isang beses lang po tayong lahat mabuhay. At I will make sure na ang buhay ni Maharlika ay worth it at hindi niyo makakalimutan na may isang Maharlika at may mga palangga ako sa KOJC at mga OFW na sinamahan ako sa laban. Dahil hindi po tayo pasisikil sa mga walang hiyang ito, tinig po ng bayan at tinig ng Diyos ang mananaig. Maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Maharlika. Palakpakan natin si Maharlika.
At syempre, pinapasalamatan din natin maliban kay Maharlika ang kanya mga supporters na nakiisa sa atin ngayon at nagpaabot ng kanilang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bottled water para sa lahat po ng mga nandarito ngayon sa Liwasang Bonifacio